morning. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Alam ninyo, sabi ko, kailangan gumawa ng video talaga kasi meron akong aha moment in terms of paano ko ipapaliwanag on how you should live with anxiety disorder. No? So, yun yung isi-share ko today. So, bakit ko pinapakita to? This is coffee. Okay? Ito ay kape. Alam ba ninyo na ako ay talagang very sensitive sa coffee? Kasi caffeine siya eh. So, ang caffeine, isa sa mga na idudulot nito sa katawan ay nervyos actually. No? Yung nervyos, ang ibig sabihin ng nervyos, yung palpitation, yung uneasiness, yung feeling mo, may fight, flight, freeze response, no? Yun yung gawa ng kape. Kasi ang utak mo dito alert, ayun, alert. Ibig sabihin alert, kasi pag alert ka, parang anytime merong something, magre-react ka kaagad. So, ganun yung naidudulot ng kape. Bakit ko sinishare? Kasi ganito tayo dapat mabuhay. Ang kape, brewed black coffee, walang sugar, walang cream. Dati hindi ko kaya inumin yun eh. Pero na-acquire naman yung taste na yun, no? Na hindi kailangan ng asukal, hindi kailangan ng creamer, no? Plain black coffee lang. Tapos brewed, no? Kasi yung 3-in-1 masama sa katawan yun. Yung sugar, no? So, isipin ninyo, ngayon pa lang, nininervyos ako, sa totoo lang. Meron siyang ganung effect sa akin, nininervyos ako. Pero, nakuha ko pang gumawa ng video. Alam nyo bakit? Sa araw-araw na natuto ko uminom ng kape. Actually, adult na ako natuto uminom ng kape. Walang umiinom sa bahay sa amin ng kape. No? Hindi kami lumaki na umiinom ng kape. Pero, nung nalaman ko, base sa science, na maganda ang epekto ng kape sa katawan. Alam ko mga 1 cup lang a day. No? Ginagawa ko yan sa morning kasi paghapon, minsan hindi na ako nakatulog sa gabi. Kaya yan. Kumbaga, nailalabas ko lahat ng energy na binibigay ng kape sa katawan ko. Kaya pagdating naman ng gabi, kaya na. Pero hindi ko rin kaya magkape nang walang laman tiyan ko kasi mas doble, triple yung nararamdaman kong epekto ng kape sa katawan ko. Isipin ninyo, no? Ito na yung kung paano nyo dapat isinasabuhay ang simptomas ng anxiety. Kahit alam ko na hindi komportable yung nararamdaman kong nerbyo sa kape, nagkakape pa rin ako. So there is real acceptance na pag uminom ako ng kape, ang aking anxiety medyo mataas. Okay? Medyo mataas. Pero, hindi siya actually anxiety, but yung simptomas, no? Yung discomfort na nararamdaman ko ay parang anxiety. Kaso, over the years, tinanggap ko na, or over time, no? And years, tinanggap ko na yun ay dulot lang nung kape sa katawan ko at wala ako sa danger. So, therefore, kahit ano ang nararamdaman ko ngayon sa katawan, hindi ako miserable, hindi ako nagre-react negatively, kahit konting kibot lang dyan, ninervyosin ako. For example, lumindol ngayon, grabe taranta ko talaga yan. Although there is a reason, pero because of the coffee, mas mataas kumbaga yung level ng anxiety niyo kasi meron na akong nararamdaman because of coffee. Napaka-importante ng knowledge na ito kasi gusto ko rin patunayan sa inyo na over the years nagkaroon ako ng sakit, yung mga totoong sakit, diba? Nagka-COVID nga ako, diba? Nagka-COVID ako, yung mga sipon, sakit sa ulo, sakit sa katawan, naramdaman ko na yun over the years, pero hindi naman ako napahamak. So those sicknesses are just normal sickness na trangkaso, ganun, no?
yun lang. Pero yung tipong dahil sa anxiety, ako ay naoperahan, ako ay na-stroke, ako ay na-heart attack, hindi pa naman nangyari yun. At siguro kung mangyari yun, talagang mangyayari siya. Ganun naman no? May mga tao talaga na ganun yung nangyayari. Pero ang ebidensya ko, hindi dahil sa nararamdaman ko yung discomfort na yun everyday, ay mapapahamak ako or magkakasakit ako ng malala. Naintindihan niyo? Yung mga trangkaso, normal naman na sakit yan ubo, sipon. Regular na nasakit natin yan Hindi yan something na talagang big deal, diba? Hindi naman So, ang gusto ko lang patunayan dito, na yung nararamdaman ko sa kape, everyday, na feeling anxious, ay hindi talaga masama. Okay? Wala talaga ako sa danger. Wala ako sa kapahamakan. Kahit nandito yung mga simptomas ko, dala nung nararamdaman kong kape. Ngayon, totoo lang. Ngayon, medyo mataas to, matapang kasi to black coffee to barako. Okay? So, yun, nararamdaman ko talaga yung nervous. It's everyday. Minsan, nakakadalawa pa ako, may meeting sa opisina. Lahat sila nagkakape, parang nainggit ako. Minsan may ganun tayo, fall tayo minsan. Yun nga lang, hindi ako makatulog sa gabi. But, minsan, sa sobrang pagod ka rin, nakatulog ako. Pero ang punto, kahit hindi ako makatulog, okay lang sa akin. Kasi minsan lang naman yun. May mga tao nga, mga call center, hindi natulog gabi-gabi, natulog sila sa umaga. So, anong difference? Ibig sabihin, kaya nung katawan natin mag-survive, kaya gawin yun or kaya ng katawan natin yun. So, yun. Kagabi, sana siguro i-message ko siya. So, i-message ko siya, no? Kita nyo, medyo ako nauutal na ako dahil yan sa kape rin, okay? Kasi hindi pa ako umihinga. So, anyways, kagabi, meron akong talk time. Sabihin na teacher siya So 5 years na siyang teacher. Kahit naman sabihin ko ito, hindi niya kilala, no? Pero anyways, sana mapanood niya. Sasabihin ko sa kanya, panoorin niya itong video na to. Dumating sa punto nung siya ay merong meeting with parents and teacher, may binabasa siya, bigla siyang ninervyos, tapos nanginig siya, and that brought her avoidance, no? Kasi baka natakot na siya na baka pag inulit niya, mangyari ulit. So iniisip niya, nakakaya, teacher pa man din daw siya, mga ganun, ano na sabihin ng mga tao. So kahapon pinapaliwanag ko sa kanya na, or nagkaroon siya ng realization na yung panginginig mo ba talaga OA? Tapos sabi niya, actually yung ibang teachers ko hindi naman daw napansin. Kaya nga so sometimes be careful with what you think. Maaring nanginig ka naman talaga. Sabi ko nga sa kanya kung nakita ka ng isang nagre-report sa harap at nanginig siya, i-judge mo ba siya talaga na ang bobo nito, dapat hindi ito nagre-report, hindi ito teacher. Okay? Ikaw mismo, i-judge mo ba yung tao na yon? At pagkatapos ng araw na yon, talaga bang maglalaan ka ng energy na ikakalat mo sa buong mundo yung nangyari dun sa nakita mong taong naninig? Malamang sasabihin nyo hindi, yung iba nga nakalimutan na yun Saka sino ka para pag-usapan pa talaga? Okay? So ang punto kasi niyan, yung tingin natin sa sarili natin sobrang laki. Okay? Ang hindi natin na-realize, gaya ng tanong ko, ikaw ba naisip mo yung kaopisina mo kaninang umaga na pumalpak at dala-dala mo yun buong linggo sa sarili mo? Anong ibig sabihin ko? Nasa isip lang natin, nakala natin, pinapanood tayo, tinititigan tayo, tinitingnan tayo ng mga tao. Pero kasi kung tatanungin mo sarili mo, ikaw ba naalala mo yung kaopisina mo na ganito sa araw-araw na pumalpak? Hindi naman, di ba? Bakit? May buhay ka rin Meron kang iisipin na ano lulutuin mo, meron kang report na kailangan gawin, may mga anak ka na kailangan alagaan, may asawa ka, plus yung anxiety mo pa, iniisip mo. So talaga bang may tiyaga ka na pag-isipan pa talaga yung ibang tao? So therefore, ano ang lesson doon? Kala lang natin, tinititigan tayo, tinitingnan tayo, obserbahan tayo sa bawat kilos natin, but in reality hindi.
Kasi kung ikaw rin yon, may buhay ka rin. Wala kang panahon din sa mga ganon. Kaya wag natin masyadong i-big deal yung mga pinagsasabi ng mga tao. O sabihin natin meron man, pero ilan lang sila. Talagang maaaring mga tao na yun may attitude problem. O so ngayon, kahit yung may attitude problem na yun, after what? Months or weeks, months, nasa isip pa ba nila yun? Di ba? Yung mga pagnanakaw nga sa gobyerno natin, huling-huli na, binoboto pa rin natin eh. Di ba? Ang yabang-yabang mo pa. So nakalimutan mo na kaagad yung mga pagnanakaw nila na nakakaya. Naging politika na ako. Pero anyways, so that's the point, no? Yun, kaso tinuro ko rin sa kanya may mga techniques. Kasi alam nyo, kahit sila Lea Salonga, Gary Valenciano, Regine Velasquez, sa tingin nyo ba kahit gano'n na sila ka-professional, hindi na sila nininervyos pa nag-perform? Diba? Ako, buong buhay ko, ako yung nagsasalita, nagpa-perform in front, may anxiety disorder ako. Sa tingin niyo hindi ako nininervyos? Grabe, bago ako lumabas ng stage, mag-exercise ako kasi ang dami kong energy. Talagang magtatakbo ko in, yung stationary lang, yung tapos tatalon-talon ako, jump and jack. Kasi sobrang taas ng energy ko. Okay? So, yun yung idea. And I hope may matutunan kayo sa video na ito. Yun nga, no, tatandaan ninyo, ang gusto ko lang na take away ninyo is that yung kape, kahit may simptomas ako ng nervyos, hindi ako miserable. Kasi alam ko na yung kape na yan, kahit meron akong feeling na anxiety, is still healthy to my body than yung simptomas ng anxiety. Okay? Sana matandaan niyo yan. So, ano ibig sabihin? So, therefore, dahil kayo ay may anxiety disorder at hindi pa manage, dahil siguro kulang pa kayo sa kaalaman at exposure or practice, yung paggawa ninyo ng effective thought sa inyo at yung mga behavior ninyo hindi pa ayos, then kailangan nyo lang tanggapin na live your life kahit meron kayong nararamdaman na symptoms, gaya ng nabubuhay ako sa araw-araw kahit may nervyos ako gawa ng kape. Okay? Sana, maganda itong, sana, I hope, nasa utak ko kasi maganda pero may pinapanood ko, parang hindi naman, parang kulang pa yung information na nasabi ko. I hope nakatulong ito at maraming salamat sa lahat sa inyo at hang on there, no? Kaalaman lang kailangan ninyo, no? Kung gusto niyo akong makausap, kahit mag 4 sessions lang kayo, talk time lang to, hindi siya diagnosis, hindi siya any medical intervention, hindi. Pwede ako mag-coach lang sa inyo kung anong gagawin. Kaso medyo pila. Ngayon, i-message nyo ako sa Anxiety Disorder Philippines. So kahit dito magre-reply ako sa comment section kung saan nyo ako makakausap. And then yun, siguro kahit mga 4 sessions tayo, ayos na yan, no? Bakit natin titiisin yung buhay ng anxiety kung meron namang tulong? At ang aking cognitive behavior therapy na kaalaman at na pinag-aralan ko sa Australia at may certificate ako, it's an evidence-based therapy. Ibig sabihin, ang taas, no, ng success rate. Ibig sabihin, ang mga taong dumadaan dun sa CBT, yung mga taong may anxiety at depression and other mental condition, napapagaling talaga ng cognitive behavior therapy. Okay? So, with that, teka lang, bago magtapos, kailangan talaga diagnose tayo ng doktor. Hindi pwedeng self-diagnosis. At yung mga videos ko, huwag ninyong gagamiting diagnosis porkit naramdaman nyo yung mga pinagsasabi ko, yun na yun. Again, dun sa ibang video ko, sinasabi na maaring may thyroid problem ka, kaya mo nararamdaman yan. Pero, baka na-skip mo yung video na yon, so feeling mo, meron ka ng ganito. So kaya importante, papatingin muna tayo sa doktor at hayaan natin sila, no, na magsabi kung ano ang diagnosis. Tatanungin mo, so, Doc, ano ang diagnosis ko? Dapat ganon. Okay? Hindi yung ikaw kasi, okay, check. Meron ako, ito sinasabi ni Coach Jeremy. Hindi po ganon. Okay? So, with that, maraming salamat sa inyo. And hope, paramihin pa nga natin yung mga subscribers. Alam niyo, pangarap ko yung plaque na YouTube, kaso 100,000 kasi subscribers yun, ilan lang naman tayo dito, 10.
Ilang taon ko pa yung 10,000 followers na to, ilang years to bago ko nabuo yung 10,000. Paano ko magkakaroon ng silver na YouTube na yun? Pangarap ko yun. Magiging masaya. Magiging masaya ako pag natanggap ko yun. Sana, no? Okay? Maraming salamat. Bye!